Bakit hanggang gray zone pressure lang ang China sa halip na direktang agawin ang Pag-asa Island? May militarized air at naval base ang Beijing sa Subi Reef, mahigit 12 nautical miles mula rito. Sa loob ng maraming dekada, nananatiling aktibo ang komunidad ng Pag-asa Island. Ito ang sentro ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan kung saan mapayapang naninirahan ang mga pamilyang Pilipino. May sariling covered court, elementary school, municipal hall at sheltered port ang lugar. Nagsasagawa ng regular na pamamahala ang lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga mangingisda at mga residente sa gitna ng karagatan. Nananatiling matatag ang ating komunidad sa isla. Noong May, na-monitor ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na may Coast Guard escorts malapit sa Sandy Cays. Sa hiwalay na monitoring flight, naitala rin ang 20 maritime militia vessels sa paligid ng Sandy Cay 3 at 4 at nagpadala ang PCG ng radio challenges sa mga Chinese vessel. Patuloy pa rin ang mga misyon ng ating mga autoridad upang maghatid ng serbisyo at magpatrolya sa karagatan. Hindi madali ang sitwasyon at transportasyon para sa mga naninirahan sa naturang isla. Kailangan ng matinding pag-iingat sa bawat biyahe ng mga barko at bangka dahil sa pabago-bagong panahon at presensya ng mga dayuhang patrol vessels. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy ang mga regular na civilian flight at maritime supply runs ng pamahalaan. Nananatiling alerto ang ating mga tauhan sa pagbabantay sa mga tradisyonal na ruta. Sa pinakahuling official monitoring ng AFP nitong August 4 hanggang August 10, 18 Chinese vessels ang naitala sa West Philippine Sea. Sa kabuuang bilang na ito, 1 China Coast Guard cutter lamang ang na-monitor sa paligid ng Pag-asa Islands. Malayo ito sa mga kumakalat na balita ng biglaang paglusob sa ating teritoryo. Ipinapakita ng verified deployment count na regular na presensya at shadowing ang umiiral sa naturang karagatan. Bakit gray zone pressure lang ang ginagawa ng kalaban sa halip na direktang kontrolin ang lugar? Dito, pumapasok ang legal na posisyon ng bansa sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS. Ang Pag-asa ang pinakamalaking isla na hawak ng Pilipinas sa Spratlys. Itinatakda ng batas ng bansa ang 12 nautical miles territorial sea sa paligid ng high tide feature na ito upang suportahan ang ating jurisdiksyon at civilian administration. Isipin mo ang Pag-asa bilang isang matibay na kalso sa gitna ng kanilang strategic plans. Kung hawak ng Pilipinas ang Pag-asa, napapanatili natin ang lehitimong presensya sa gitna ng Kalayaan Island Group. Kung napapanatili ang presensya, patuloy na napagtitibay ang ating civilian administration sa naturang maritime zone. Bawat lehitimong pasilidad at komunidad sa isla ay sumusuporta sa legal na posisyon ng pamahalaan sa ilalim ng international law. Bakit patuloy na binabantayan ng Beijing ang mga buhanginan sa paligid ng Pag-asa? Ang mga sandbars sa paligid ay mahalagang bahagi ng maritime environment ng munisipyo. Ang patuloy na scientific research at regular na pagpapatrolya ng Pilipinas ay nagpapatibay sa ating maritime presence, documentation at law enforcement. Iyan ang isang dahilan kung bakit maaring nagsasagawa ang kabilang panig ng harassment tactics upang limitahan ang access sa naturang karagatan. Pinalakas at patuloy na ina-upgrade ng pamahalaan ang mga pasilidad sa Pag-asa Island. Formal na binuksan ng Philippine Air Force ang kanilang basing support system
upang mapabuti ang logistical readiness sa lugar. Ang pagsasaayos sa Rancudo Airfield ay nagbibigay daan sa maayos na operasyon ng transport aircraft tulad ng C-130 Hercules. Nakatutulong din ang sheltered port upang maging ligtas ang pagdaong ng mga barko ng Coast Guard. Noong 2025, naglaan ang pamahalaan ng 3.03 billion pesos para sa infrastructure development sa Kalayaan. Nakapaloob dito ang 1.65 billion pesos para sa Pag-asa Airport Development. May 300 million pesos para sa Pag-asa Sheltered Port at 1.08 billion pesos para sa Lawak Port. Ipinapakita ng pondong ito ang pangmatagalang logistical plan ng bansa upang mapanatili ang lehitimong pamamahala sa lugar. Bakit napakataas ng risk ng direktang armed assault sa Pag-asa? Sa ilalim ng Article 5 ng Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika, sakop nito ang mga armadong pag-atake sa mga island territories sa jurisdiksyon ng Pilipinas, pati ang ating armed forces at public vessels. Nililinaw ng bilateral defense guidelines na kasama ang Philippine Coast Guard sa proteksyong ito. Itinatakda ng Article 4 na tutugon ang bawat bansa batay sa kanilang constitutional processes. Ang patuloy na harassment tactics sa mga supply missions ay nagbunsod ng malawak na suporta mula sa international community para sa posisyon ng Maynila. Sa halip na humina ang presensya ng Pilipinas, lalong naging aktibo ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga strategic partners. Maaaring ituring na malaking kapalpakan para sa kabilang panig ang naging resulta ng kanilang agresibong hakbang. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot lamang ng mas matatag na diplomatic alignment sa rehiyon. Lalong tumitibay ang defense cooperation ng bansa sa mga pangunahing kaalyado tulad ng Amerika, Japan at Australia sa pamamagitan ng combined military drills tulad ng balikatan. Patuloy na pinatataas ang interoperability ng AFP, ang mga maritime domain awareness operations at combined exercises ay nagbibigay ng mas malinaw na monitoring sa kanlurang karagatan. Ipinapakita nito na may matatag na diplomatic at operational framework ang bansa sa pagbabantay sa ating mga traditional na karagatan. Napakalaki ng geopolitical alliance at economic costs kung magkakaroon ng direct military escalation sa lugar. Dahil dito, nananatili ang kabilang panig sa gray zone operations gamit ang Coast Guard vessels at maritime militia. Ang pagtawid sa linya ng direct armed assault ay maaaring magdulot ng matinding diplomatic isolation at alliance response. Iyan ang isang dahilan kung bakit limitado lamang sila sa harassment tactics laban sa ating mga pampublikong sasakyang pandagat. Bilang tugon, ipinapatupad ng pamahalaan ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapalakas ang ating maritime security. Nitong July, matagumpay na nagsagawa ang Philippine Navy Frigate, Coast Guard Vessel at Air Force Aircraft ng Multilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Amerika at Japan. Ang mga ganitong multi-domain exercises ay nagpapatunay sa tuloy-tuloy na pagsasanay ng AFP upang protektahan ang ating sovereign rights at mapanatili ang kaayusan sa naturang rehiyon. Kaya kapag may lumalabas na sensationalized headlines tungkol sa bantang pagsakop sa Pag-asa Island, kailangang suriin ang verified official monitoring. Ang presensya lamang ng dayuhang barko ay hindi pa katumbas ng aktwal na invasion. May mga legal, diplomatic at defense alliance frameworks na patuloy na sumusuporta sa posisyon ng bansa.
Ang pag-unawa sa tunay na strategic reality ang pinakamabisang panlaban sa takot at maling impormasyon sa publiko. Tuloy ang normal na takbo ng araw-araw sa Pag-asa Island kahit may pangamba ang mga residente at mangingisda sa presensya ng mga dayuhang barko sa malayo. Pumapasok ang mga bata sa eskwela, patuloy ang kabuhayan at maayos na nagpapatuloy ang serbisyo ng lokal na munisipyo. Ang presensya ng mga mamamayang Pilipino ay matibay na sumusuporta sa civilian administrasyon at lehitimong pamamahala ng ating bansa sa naturang isla. Maaaring magpalaki ng diplomatic scrutiny at international pushback laban sa kabilang panig ang bawat insidente ng harassment tactics sa karagatan. Sa bawat naiulat na insidente ng agresyon sa karagatan, lalong lumalakas ang panawagan para sa pagsunod sa international maritime law. Samantala, ang katatagan ng ating mga sundalo at Coast Guard personnel ay patuloy na sumusuporta sa civilian administration at sa posisyon ng Pilipinas sa ating maritime zones. Sa kabuuan, nananatiling matatag ang Pag-asa Island sa ilalim ng lehitimong pamamahala at civilian administration ng Pilipinas. Sa kabila ng mga strategic challenge at harassment tactics sa paligid, patuloy nating ipinagtatanggol ang ating sovereign rights alinsunod sa international law. Ang bawat pasilidad, bawat komunidad at bawat deployment sa isla ay patunay ng ating paninindigan sa West Philippine Sea sapagkat ang pananatili sa Pag-asa ay hindi lamang usapan ng teritoryo kundi pagtitiyak sa kinabukasan ng ating bansa sa kanlurang karagatan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.